Ang may pandinig ay makinig. Ito ang panyaya na ipinapahayag ng Poong May Kapal. Sabi nga ay sa bunga makikita ang uri ng punong kahoy. At ang nais ng Diyos ay tayo ay mamunga. At hindi lang basta mamunga ng masagana. Bagamat po ipinakayag nito na yung pamumunga, may iba't iba. May tatatong butil, may 6 na po, at may tig-100. At least, namumunga. Kasi pag hindi namunga, ay lugi ka. Kahit na nung panahon ay wala pa namang abono. Pero kapag hindi ka namunga, ay lugi ka. Lalong-lalo na ngayon, ang mamahal ng abono, sa pagod mo na lamang, pagkatapos hindi mamumunga, ay sayang yung panahon. Sayang ang kapital. Sayang ang mga pagod na inilaan. Kaya bahagi yun na kung saan ay pinamamanig ng Poong May Kapal. Sabi nga natin, kinakailangan natin ng mga hasik upang may pagpatuloy yung paghahari ng Diyos. Pero kinakailangan din natin na nasa mga pangangaral, sa mga hiniasik, ay tunay na magbunga. Pero paano ito? Kinakailangan ng pakikinig. Ito yun yung hamon na ipinapahayag sa atin ng Poong May Kapal. Ang may pandinig ay makinig. Lalong-lalo na po sa mga panyaya na ipinamamanig sa atin ng Poong May Kapal. Sapagkat yung mga instruction na nais niya nating isakatuparan, ay higit sa lahat ay ang nais ito ay pagpapala at pagbabasbas. Ang dulot ni Jesus ay kaligtasan. Nais niyang iligtas tayo mula sa kapahamakan. Kasi sabi nga natin, gawa ng kasalanang mana, tayo ay itinakda na sa kapahamakan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nais niyang pakinabangan yung biyaya na ito ng kanyang pag-iligtas. Kaya lang, kinakailangan natin i-maintain. Kaya nga, isa sa mga simbolo sa atin sa biyaya ng Binyag-Eling, puting damit. At kuminsan yung puting damit na yan, napapahiran. Kaya kinakailangan linisin, ayusin. So tayo ay pinapahayagan ng Poong May Kapal na umiwas, na marumihan ang puting damit na yan. At kung sakali mang marumihan, at least ay malabhan sa biyaya din ng sakramento ng paglilinis na ipinagkakaloob ng Poong May Kapal. Pero yun yung panyaya niya. Sana makita natin. Sabi nga natin, makinig tayo. Kuminsan kasi ang pinapakinggan natin ay ang sarili nating mga kalooban. Kinakailangan nating makinig sa kalooban ng Diyos.